Paano nga ba nangyari na ang isang leader na kilala sa kanyang napakatibay na memory ay bigla na lang sasabihing wala na siyang maalala? Yan ang kakaibang kaso na ating sisilipin ngayon, ang biglaang pag-claim ng amnesia ni Rodrigo Duterte sa harap mismo ng International Criminal Court. So, para tayong tumitingin sa dalawang magkaibang tao, no? Sa kaliwa, yung presidente na sobrang proud sa kanyang photographic memory, lalo na sa mga pangalan daw sa kill list niya. Tapos sa kanan, isang akusado na bigla na lang daw, blanko na ang lahat. Ang dalawang katauhang yan ang nasa sentro ng usapan natin ngayon. Sige, unahin muna natin yung unang persona, ang taong hindi raw marunong makalimot. Kasi kung iisipin nyo, binuo ni Rodrigo Duterte ang buong political identity niya sa ideyang yan na mayroon siyang matalas, detalyadong memorya. Yan ang naging brand niya. At hindi to sabi-sabi lang ha, may mga pruweba. Mula sa pagmemorya raw ng bawat pangalan sa mga listahan niya hanggang sa pagkukwento ng mga drug bust na nangyari pa nung 90s. Yung mga talumpati niya, di ba minsan umaabot ng ilang oras, walang script pero puno ng mga detalye na parang kahapon lang talaga nangyari. Pakinggan nyo to. Hindi niya sinabing may mga kilala ako. Ang sabi niya, lahat. Ganyan kalakas yung kumpiyansa niya na parang nasa isip niya ang isang buong database. At yan mismo yung imaheng ipinakita niya sa buong mundo. At ito yung mahalagang tandaan. Hindi lang mga pangalan at petsa ang naaalala niya. Ang mga kinukwento niya ay mga malinaw na detalye ng mga krimen at madalas ipinapahayag pa niya ng may pagmamalaki. Yan yung nagpatibay sa imahe niyang hindi siya nakakalimot. Okay, so fast forward tayo sa kasalukuyan. Mula sa taong parang computer ang memorya, biglang nagbago ang lahat. Pagdating sa International Criminal Court, ibang-iba na ang kwento. At eto na nga yung biglaang pagbabago. Mula sa pag-alam sa lahat ng drug lords, ngayon daw, kahit sariling pamilya hindi na maalala. Sobrang laking pagkakaiba, di ba? At ito, yung official statement ng mga abogado niya sa korte. At dito na, alam mo yon, nagsisimulang magtaasa ng mga kilay. Kasi yung biglaang pagkawala ng alaala, saktong-sakto sa timing ng hearing niya. Ang laking coincidence naman, di ba? Dahil nga sa sobrang kaduda-duda, syempre, kumilos ang ICC. Nag-appoint sila ng mga medical expert para alamin kung ano ba talaga ang totoo. At dito na, unti-unti na buksan ang lahat. At hindi lang isang expert ang tumingin ha. Tatlong independent medical experts. At lahat sila, iisa lang ang naging konklusyon. Walang duda, walang pag-aalinlangan, malinaw na malinaw ang hatol nila. At meron pa silang ginamit na technical term, underperformance. Ano bang ibig sabihin niyan? Well, sa simpleng salita, naniniwala yung mga doktor na sinasadya niyang ibagsak yung mga test, hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil ayaw niyang ipakita kung ano talaga ang kaya niyang gawin. At ang pinakamatinding ebidensya, itong tinatawag na coin-in-hand test. Para magka-idea kayo, sobrang simple ng test na to, dinisenyo para kahit yung mga taong may malubhang memory impairment, kayang-kaya pa ring ipasa. Pero si Duterte, dito pa siya pumagsak. Yan ang lalong nagpatibay sa hinala ng mga doktor. So dahil dyan, wala nang paligoy-ligoy. Diretsahan na ang akusasyon ng prosekusyon. Hindi na ito usapin ng medical condition. Isa na itong malinaw na pagtatangka na lokohin ng korte. Ang mismong salitang ginamit nila, feigning o nagpapanggap. Okay, at dito pa lalong nagiging parang akaiba yung buong sitwasyon. Kasi alamin natin ngayon kung bakit yung mismong legal strategy ng depensa parang sila pa mismo ang naglagay ng bitag para sa sarili nilang kliyente. Ito ang mahalagang tanong. Kapag sinabi ng korte na unfit to stand trial ka, ibig sabihin ba'y libre ka na? Malaya ka nang umuwi? Well, ang sagot pala dyan ay isang malaking hindi. At dyan nasira ang buong plano nila. Tingnan nyo to, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Pag sinabing fit siya, tuloy ang trial, walang problema. Pero pag sinabing unfit siya at ito yung hinihiling nila, hindi siya makakalaya, mananatili siyang nakakulong ng walang taning na panahon. So, sa parerong sitwasyon, talo. So malinaw, di ba? Hindi ito isang estratehiya para sa kalayaan. Isa itong one-way ticket para manatili sa detention, sa The Hague, may trial man o wala. Isang strategy na dehado sa simula't sapol pa lang. So sa huling bahagi, pag-ugnay natin ang lahat. Kasi ang laban talaga dito ay sa pagitan ng alaala, ng ebidensya at ng pananagutan. At sa huli, may isang katotohanan na hindi pwedeng takasan.
Ito na siguro yung pinakahalatang kontradiksyon sa lahat. Sa isang banda, sinasabi nila wala na siyang maalala kahit pamilya niya. Pero sa kabilang banda, humihingi sila ng mga special accommodations para sa isang trial. Paano ka hihingi ng adjustments para sa isang trial na sinasabi mong hindi mo kayang harapin in the first place? At kung titingnan nyo pa yung mga detalye ng request nila, mas maikling araw sa korte, late na magsisimula, maraming pahinga, para kanino ba yung mga request na to? Para ba sa isang taong wala ng memorya o para sa isang taong, medyo may edad na at madaling mapagod? Ang mga hiling mismo nila ang sumisira sa sarili nilang argumento. Sa huli, ang pinakamalaking kalaban ng depensa ay si Duterte mismo. Hindi na kailangan ng prosekusyon na maghanap ng maraming testigo. Sapat na yung mga recordings at video ng mga speech niya kung saan paulit-ulit niyang inamin ang lahat. Siya mismo ang nagbigay ng ebidensya. At itong quote na to ang perpektong buod ng lahat. Pwedeng sinusubukan niyang kalimutan ng lahat, pero ang korte at ang buong mundo hindi nakakalimot. Naaalala namin. Kaya iiwan namin kayo sa tanong na to. Sa isang laban kung saan ang depensa mo ay ang paglimot pero yung mga ebidensya ay ayaw kang kalimutan, sino sa tingin nyo ang mananalo? Ang sagot dyan ang magtatakda ng kahihinatnan ng isa sa pinakamahalagang kaso sa ating henerasyon.